Umaga mga kababayan, lalakad kami papuntang simbahan. Ito rin yung presyo. Diesel 124 na. Mura pa yan kasi mas mahal sa Shell. Premium hanep 100, silver 96, unleaded hanep. So yung sinasabi na meron pa tayong 38 days, pero it was issued nung March 18, 23 ngayon. 5 days, 38 minus 5, 33 days. 33 days yung buffer, tapos 124 yung diesel. Nag-secure tayo ng 10 days sa 2 million na barrels. 10 araw lang yun. Kasi hindi pa bayad yun, bebenta pa yung mga property. Ang tanong ko lang mga kababayan, not to stir up any debate, but to face reality, may mali ba? Dapat bang maranasan natin yung ganyan? Kasi pagka taas ng gasolina, taas lahat eh. Tapos nasa palengke ko na mataas yung bilihin, lahat tumaas eh. Gulay, prutas, bigas, itlog. So yung Congress, wala pa ako natitinig na solusyon eh. Impeachment, oo meron. Pero solusyon ba impeachment sa current natin na problema? Inutil yung Congress natin. Dapat isara na lang natin. Walang kwenta. Sweldo tayo na sweldo. Budget sila ng budget. Post-project naman. At saka pana-insertion. Sila. Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman natin. Libre gasolina nila eh. May MOOE sila eh. Yan, tanong mga kababayan, why should a nation and a people, the Filipino people, 120 million, face the consequences ng mga shortcomings ng mga official natin? Incompetence, stupidity. Then we're fucked up as a country. And they're not even feeling the pressure of the price increase. Kasi libre nga sila yun. Dahil nilang pere. Napaka ang mo na lang dyan, you hope na matapos yung Mid-East War as soon as possible. Kung hindi, lahat tayo, tuloy-tuloy tayo. Ang suggestion ko lang sa mga politiko, tama na muna yung mga banat ninyo sa eleksyon 2028. Baka di tayo umabot doon. Tama na muna yung mga away politika. Isipin nyo muna yung bansa natin. Mga gago kayo. Tira kayo ng tira, impeachment. Wala nang mangyayari dyan sa ano na yan.
Ang iwasan ninyo, yung magalit yung taong bayan at umalsa ng ng armado. Talunin pa natin yung Nepal. Mga animal kayo, mga magnanakaw, mga bobo. Sige, maraming salamat.